Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras na ito, sa huling pagkakataon, huling bahagi na gawain ito na inyo po pinagkaloob sa amin. Dalangin po Diyos na sa araw na ito, sa mga aral niyo po na aming pag-aaralan, ito po Diyos ay magbigay po sa amin ng kalakasan, magbigay po sa amin ng kaalaman at karunungan. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming mga pandinig, na amin pong marinig ng buo at matutunan ang lahat ng bagay na nais niyo pong ituro sa amin. Gamitin niyo po ako, Diyos, na maging daluyan ng kaalaman at karunungan mo ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na Espiritu. Nang sa ganon, Panginoon, ang kaluwalhatian mo ay amin pong maranasan sa mga oras na ito. Bigyan niyo po, Diyos, ng kaalaman at karunungan na aking pong maipangaral ng buong katotohanan ang iyong mga salita. Patnubayan niyo po kami, O Diyos, at nawa ang iyong pinangakong banal na Espiritu ay inyo pong ibuhos sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa oras na kami po ay magpupuri na at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Ito po aming dalangin, Ama, sumayin niyo pong kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpas sa walang hanggan sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Praise the Lord. So sa oras na ito, mga kapatid, let us open our Bible in the book of Matthew chapter 7 verse 24 hanggang 27. Ang sabi po ng Biblia, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagbagsak. You may be seated, mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatang tumayo sa iyong pananampalataya. Last week, mga kapatid, ay ating pong pinag-aralan ang patungkol po sa impact of faith o yung tinatawag na epekto po ng pananampalataya. Ngayon naman po, mga kapatid, ang pag-aaralan natin, tumayo daw po tayo sa ating pananampalataya. Alam niyo po, sa isang salita para sa mas maintindihan po natin, sa literal po na aspeto ng buhay na ito, mga kapatid, tayo po bilang mga tao, alam ko po na mag-a-agree kayo sa akin. Hindi po kayo magiging komportable kung ang tinatapakan nyo po ay maputik. Lalo na kung bagong bihis ka at bago ang sapatos mo, hindi mo na naising tumapak sa maputik. At hindi mo rin na naising tumapak sa daan na kung saan ay sobrang mabato at matalim. At hindi mo rin nahayaan o hindi mo rin gugustuhin na ikaw ay tumapak sa burak. Ibig sabihin, tayo pong mga tao, mga kapatid, sa usaping pagtayo, gusto natin ang ating tinatayuan ay maayos. Tama po ba? Amen. No? Tama yun, mga kapatid. Gusto natin dahil kapag tayo po'y nakatayo sa isang maayos at patag na lugar, makakapaglakad tayo ng tama. Makakapaglakad tayo ng maayos. So ano po ibig sabihin nito, mga kapatid, na tumayo tayo sa pananampalataya natin? Tandaan niyo po, kapag ang tinitindigan po natin ay putikan, maburak, o basurahan, hindi ka makakatayo ng maayos sa Diyos. At sa ating pong pinag-aaralan ngayon, ang layunin po ng ating pag-aaral ay mailagay po ang ating pananampalataya sa tamang tindig, sa tamang pundasyon.
Unawaan natin? Ang layunin po ng pag-aaral na ito mga kapatid, ilagay tayo sa tamang pundasyon. Na walang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa simbahan kundi ang Panginoon. Hindi ang iyong crush, hindi ang iyong kasintahan, hindi ang iyong kaibigan, kundi ang magiging dahilan ng iyong pagparito ay ang Diyos. Kasi kung hindi Diyos ang dahilan ng iyong pagparito, ang iyong pananampalataya ay hindi po nakatayo kay Kristo. Ang iyong pananampalataya ay nakatayo sa pundasyon na kung saan ay hindi po matibay. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, ang Matthew chapter 7 verse 24 hanggang 27, ito po ay parable. Pag sinabing parable, ito po ay mga talinhaga na nangyayari po talaga sa tunay na buhay. So the parable of the wise and the foolish builders includes the Sermon of the Mount, emphasizing that true discipleship requires acting on Jesus' teachings, not just hearing them. So sa madaling salita, mga kapatid, binibigyan din po ng aral ng ating Panginoon yung pagkilos. Nire-require po yung pagsasagawa sa kung ano ang ating narinig. Parang ganito, nagtutos ka sa iyong kapatid, bili ka ng yelo. Binigay mo yung pera, ayaw umalis. Bili ka yelo. Oo nga. Bili ka yelo. Oo. Bili ka yelo. Oo. Mga kapatid, makakayelo ba kayo? Ibig na lalamig ang ulo mo, iinit ang ulo mo. Bakit? Yung kanyang narinig, hindi niya sinagawa. Yan. So ano ibig sabihin? Ganyan po, kapag ang narinig po natin na salita ng Diyos, hindi po natin isa sa buhay, hindi po natin iaakto, mauuwi po sa wala ang ating pong ginagawang paglilingkod. Sumunod po mga kapatid. Building on the rock represents obeying Christ. So sa madaling salita, kapag ka ikaw po ay nagtayo, mga kapatid, at ikaw po ay nagtayo sa batuhan, ang batuhan po ay si Jesus. Siya po ang bato, mga kapatid. So kapag ikaw po ay tumindig sa Kanya, ikaw po mga kapatid ay magkakaroon ng matibay na pananampalataya. Building on the rock represents obeying Christ, while building on sand represents hearing but failing to act. So madali lang po intindihin. Resulting in spiritual ruin. Pag sinabing spiritual ruin, ito po ay spiritual na pagkawasak. Nawawasak po pala ang tao kapag siya po ay ang kanyang pananampalataya ay nakatayo sa buhanginan. Sino sa inyo nakakita na ng buhangin? Amen. Sa buhangin, sino po nakaranas na tumayo kayo sa dalampasigan tapos sumahampas yung alon? Amen. Nararamdaman niyo ba na lumulubog yung inyong mga paa? Amen. Habang paghampas ng alon, babalik si alon sa dagat, nararamdaman niyo lumulubog kayo eh. Yan. So, yun po ang dahilan kung bakit ang tinuturo ni Kristo, kapag ikaw ay matalino, hindi ka magtatayo at hindi ka mamumuhulan ng pagpapatayo ng bahay sa buhanginan dahil nga hindi siya stable. Okay? Ngayon po mga kapatid, ano ang meron sa buhangin? Alamin natin, tutuklasin natin, ano ang meron sa buhangin, bakit hindi dapat tayuan ng bahay? Ayon po sa aral ng ating Panginoon. Ayon sa Biblia, ang buhangin ay sumisimbolo ng kahinaan. Mahina po talaga. At kawalan ng katatagan. Sa Matthew chapter 7 verse 24 hanggang 27, ang bahay na itinayo sa buhangin ay bumagsak dahil hindi ito makatiis. Hindi po nakakatiis po, mga kapatid, sa mga pagsubok at mga problema. So ayon sa siyensya, tingnan natin mga kapatid. Ayon po sa science, meron po talagang pag-aaral dyan. Ang buhangin ay isang uri ng lupa. Ngayon po, mga kapatid, ang buhangin ay isang uri ng lupa na hindi gaanong matibay at madaling mabura o maagnas. Ito ay dahil sa mga katangian ng mga buhangin o ng buhangin tulad ng number 1. Ito po ang dahilan. Maluwag na pagkakaayos ng mga butil. Number 2, kawalan ng pagkakaisa o cohesion sa wikang Ingles.
o pagkakapit sa pagitan ng mga butil. Number 3, madaling maapekto sa tubig at hangin. Kaya naman ang pagtatayo ng bahay sa buhangin ay hindi matibay at madaling bumagsak sa mga natural na kalamidad tulad ng baha, lindol, o bagyo. So maliwanag po mga kapatid. Tingin ko po, kung kayo po ipapalaring magkaroon ng maraming pera, ay hindi nyo na nasain na magtayo ng malaking bahay sa tabing dagat. Biblical po yun. Pero marami pong tao, mga kapatid, ang hindi po alam yan. Sumunod po mga kapatid, bakit kailangan nakatayo sa ibabaw ng bato ang isang bahay? Okay? Yung bahay po mga kapatid, tandaan natin, nagre-represent po yan ng pahingahan. Uwian. No? Kanlungan. At yung bahay na yan, mga kapatid, yan din ay magre-representa sa ating Diyos. Siya ang ating pahingahan. Umuuwi tayo. Mapansinin nyo pagod kayo, weekdays, sisimba kayo, dito po ang tunay na pahinga. Hindi po yung, antok ako, matutulog muna ako. Ang tunay na pahinga, simbahan po mga kapatid. Amen? Sumunod po mga kapatid, ayon sa Biblia, ang bato ay sumisimbolo ng katatagan, lakas at pagiging matibay. Sa Matthew chapter 7 verse 24-27, ang bahay na itinayo sa bato ay hindi bumagsak sa mga pagsubok at mga problema dahil ito ay may matibay na pundasyon. Okay? Mga kapatid, sabi rito ayon sa siyensya, ang bato ay isang uri ng material na matibay at makatiis sa mga natural na kalamidad tulad ng baha, lindol o bagyo. Ito ay dahil sa mga katangian ng bato tulad ng matibay na pagkakaayos ng mga mineral. Number 1 po yan. Number 2, malakas na cohesion o pagkakapit sa pagitan ng mga mineral. Number 3, hindi madaling maapekto sa tubig at hangin. Sumunod po, mga hakbang sa pagtatayo ng bahay. So dito po tayo mga kapatid. Sino sa inyo mga walang bahay? Lahat pala may mga bahay na. Sino sa inyo ang gusto magpatayo ng bahay? Yan, gusto niyo magpatayo ng bahay, ano? Ito po yung hakbang sa pagtatayo ng bahay. Hindi po porket may lupa, katayo ka na lang ng tayo. Lalo na kung hindi sa'yo yung lupa. Ito po yung mga hakbang. Meron po tayong 4 na hakbang sa pagtatayo po ng bahay. Una po, pagsusuri sa lupa. Napaka-importante po na suriin nyo po yung lupa na titirikan ng inyong bahay. Kung ito po ba ay malambot, sapagkat kung malambot po ang lupa, hindi po tatagal ang bahay ninyo. Lulubog po kasi yan. Lumulubog po ang istruktura kapag malambot po ang lupa. Pangalawa, paghukay hanggang maabot ang bato. O kung walang bato, yung matigas na bahagi sa ilalim ng lupa. Saka ka palang magtatayo. Hanggat malambot yan mga kapatid, wala kang aasahan dyan. Sino sa inyo nakakaalam ng laruan na kadang-kadang? Sino po ang may alam ng kadang-kadang? Ang daming walang alam ng kadang-kadang Yung po yung dalawang kawayan, tapos may tungtungan. Na-imagine nyo mga kapatid? Yung ginaganon-ganon, sino sa inyo nakalaro niyan? Amen. Di ba para ang dali? Subukan nyo mga kapatid. Subukan ninyo, hindi po yan madali. At na-challenge po ako dyan kasi nakita ko yan parang ang dali, parang ang sarap niyang gawin, lalo na pagbaha. Sinubukan ko, hirap na hirap ako, pero hindi ako sumuko kasi nakita ko nakakatayo sila Kung nagagawa nila, magagawa ko rin. Hindi ako huminto mga kapatid, hanggang sa natutunan ko maglakad. Minsan pag nakakuha tayo ng kawayan, gagawa tayo. Yung kadang-kadang mga kapatid, dahil sa sobrang nipis po ng haligi niyan, yung haligi, kasi manipis yan pinagtatayuan.
Pag yan po ay itinapak mo sa lupa, lulubog yan. Lalo na kung ang lupa po mga kapatid ay malambot. Para hindi po siya lumubog, ano po ang gagawin? Saan ka tatapak? Sa may bagay na matigas na malapad. Tama? Kapag naitapak mo siya, sasaluhin po nung tinapakan mo na malapad, na matigas, yung buong bigat at puwersa mo. Kaya kami ihahakbang mo ulit yung isa mo pang paa. Ano po punto nun mga kapatid? Ano po ibig ko sabihin? Ganyan po yun. Pag kayo po ay nagtayo ng pundasyon sa lupa na malambot, pagtagal ng panahon, pagbagyo, pagbaha, paulit-ulit na kalamidad, lulubog at guguho po ang gusali o ang bahay na tinatayuan ninyo. Kaya napaka-importante po na ang lupa ay matigas. Hindi po pinag-uusapan na, di ba? May ugali po ang tao na, ang lalim na yan, halos ng pastao na yan. Hindi pa, kulang pa yan. Sabi ng pastao na yan, hindi pa, kulang pa. Bakit mo nasabing kulang pa? Ang lambot pa. Hanggat hindi natin natatamaan ang matigas na bahagi, hindi tayo pwedeng magtayo dahil masasayang lang ang pera natin. Ikatlo, gumawa ng pundasyon. So doon ka palang gagawa mga kapatid ng pundasyon. Kinakailangan gumawa ng pundasyon na makatiis sa bigat ng gusali at mga natural na kalamidad. Number 4, pagtatayo ng gusali, kinakailangan kinakailangan itayo ang gusali sa ibabaw ng pundasyon na ginawa ng bato. O Brother Jerome, o brothers, anong mga brother natin, lalo na si Brother Ricky, di ba nag-aano ka construction? Anong pinagkaiba ng pundasyon at haligi? Yung pundasyon mo, ay yung pinakapundasyon niya sa ilalim, yun ang maghahawak sa haligi. Amen. So, tandaan po natin, magkaiba po ang pundasyon at ang haligi. Pero parehas silang kailangan. Okay? Ano ba punto mga kapatid? Pahiram nga ako ng tao. Sinong tao pwede ko hiramin? Sige, ako na. Okay. Ganito po mga kapatid. Bakit po nakakatayo si Brother Aiden? Maliban sa may tinutungtungan siya. May pa. Yung buong bigat nito, kasi mabigat to mabigat. Ang sumasalo ng bigat ng buo mula ulo hanggang dito, ang sumasalo po niyan ay ito. Ang paa. So sa madaling salita, para mas maintindihan natin, ang pundasyon ay ang paa. At kapag ka ang tinutungtungan ng paa ay malambot, lulubog. Kaya nga tayo, sige, thank you. Kaya nga tayo minsan, pag naglalakad tayo sa maputik na daan, pag lumubog ka, di ba na out of balance ka? Dahil yung iyong tinutungtungan ay malambot. Doon naman natin. So, gayon din po mga kapatid. Dapat ang ating pundasyon ay matibay para makatayo po tayo. Pagmumulat po ng kaisipan natin, hindi ko po kayo atakihin. Paano mo malalaman pag matibay na ang pundasyon mo? Kapag hindi mo na kayang ipagpalit ang pagsamba sa ano pa mang bagay. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, pasensya na pero sasabihin ko totoo, kahit antok na antok ka, hindi mo siya gagamitin lisensya para hindi ka dumalo. Dahil ang pundasyon mo ay ang Diyos. Ayon sa Biblia, ang pagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato o matibay na lupa ay sumisimbolo sa pagtatayo ng buhay sa matibay na pundasyon ng Diyos. Ito ay nangangahulugan na kinakailangan sundin ang mga salita ng Diyos at magtiwala sa Kanya upang magkaroon ng matibay na buhay. So ngayon mga kapatid, kanina pinag-aaralan po natin yung bahay, magtatayo ka ng bahay. Ngayon naman po,
Yung bahay, palitan nyo lamang po dyan yung letter A. Palitan nyo yan ng U. Bahay U. Yung bahay, palitan nyo yung letter A dyan. Magiging buhay. So ikaw bilang buhay na tao, saan mo ilalagak? Halimbawa, bahay ka na mismo, yung pinakabahay yung buhay mo. Ilalagay mo dapat ang buhay mo sa matibay na pundasyon. At ang pundasyon na yan, mga kapatid, ay ang Panginoon. Kaya akala mo minsan, nahihirapan ka sa buhay, puno ka ng pagsubok, problema, utang, bayarin, gastusin, ramdam na ramdam mo, may pinapasan ka. Pero ang totoo, mga kapatid, nararamdaman mo lang yung buong bigat sa buhay. Ang pumapasan ng bigat mo talagang tunay ay ang Panginoong Hesus. Dahil siya po yung pundasyon, ikaw ang bahay. Sabi nga, hindi niyo ba alam kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Kung templo kayo ng Diyos, panigurado, matibay ang pundasyon. Diyos ang pundasyon. Naunawaan niyo mga kapatid? Kung templo kayo ng Diyos, sigurado na ang pundasyon ng templo na yan ay ang Panginoon. So, mararamdaman natin yung bigat, maaaring sama ng loob, pagsubok, sakit, karamdaman, pero ang sumasalo ng lahat ng bigat talaga, ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dahil ang Diyos po ang ating pahinga. Siya po ang pundasyon natin, mga kapatid. Naunawaan po natin. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, sino ang pundasyon ng ating buhay? Mga kapatid, sino po pundasyon ng ating buhay? Tingnan niyo po ang bata. Sino po pundasyon ng bata? Si mama, si papa. Hindi po yan mabubuhay pag wala ang kanyang mga magulang. Hindi niya kakayanin. Amen? Pero pag malaki na yan, magiging pundasyon pa ba niya ang kanyang nanay at tatay? Siguro, yung mama's boy o mama's girl. Pero pag ikaw po ay nakakatayo ka na at namatayan mo na ng nanay at tatay, wala ka nang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Pero kung meron kang Panginoon, ang aasahan mo sa lahat ng bagay ay ang Diyos. Okay? So sa ating conclusion, mga kapatid, ang 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sabi rito, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So wikang Tagalog, mga kapatid, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo. So sinasabi dyan, mga kapatid, wala na pong pwedeng maglagay ng ibang pundasyon sa buhay mo. Amen. Dapat ang pundasyon po natin ay si Kristo. Yes. Ang pundasyon dapat natin ay si Kristo, hindi trabaho. Amen. Ang pundasyon dapat natin, mga kapatid, ay si Kristo, hindi yung mahal natin sa buhay. Ang pundasyon po natin sa buhay, mga kapatid, dapat si Kristo. Hindi po, mga kapatid, kung ano man po yung nagbibigay sa atin ng comfort. Dapat po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi diyan, mga kapatid, wala nang ibang pwedeng maglagay na pundasyon. Dahil inilagay na, wala ka na. Alam niyo, mga kapatid, papatong ka na lang. Gusto ko maintindihan niyo, papatong ka na lang. Imagine niyo ang inyong sarili, naglalakad po kayo sa maputik na lugar. Halo-halo. May dumidi ng aso, may mga baso-basurang pampers. Medyo baha. Kasi kakatapos lang ng ulan. Di ba? Hindi ba't nakakaranas kayo niyan? Naghahanap kayo ng tuyo na matigas. Hindi yun yung dumi ng pusa at saka aso. Naghahanap kayo dyan. At kapag nakita niya, di ba, minsan may basag na tiles, di ba? Sumasamba ka. Kasi may talino kang taglay eh.
Alam mo kung saan may babatag yung paa mo. Di ba? Nakakaranas kayo yan. Minsan kahit yung napakanipis ng nakahoy, mas gugustuhin mong tapakan kasi sa makatapak ka mga kapatid sa malambot na bagay. Tama po ba? Hanggang makatawid ka sa iyong paroroonan. Naunawaan ninyo? Ano po ibig ko sabihin mga kapatid? Sa buhay na ito, huwag kang tatapak sa malambot. Amen. Lahat ng tatapakan mo mga kapatid dapat matigas. Yes. Ano po pinupunto ko mga kapatid? Si Kristo po ang bato. Amen. Siya po ang bato. Siya po mga kapatid ang pundasyon natin. Kaya tayo nakakatayo. Kaya tayo nakakausad sa buhay. Kaya po tayo nagtutuloy-tuloy sa paglilingkod. Dahil po tayo nakatapak mga kapatid. Tayo po ay nakatayo sa bato. Amen. Paano palambutin ang bato? Bato. May paraan mo para palambutin ang bato? Sabi nung alam mo ba paano palambutin ang bato? Sabi ng sagot ng isa. Lagay mo sa pakuluan mo. Lalambot daw. Yung pala ay kwentong, biruan pala yun. Para magpalambot mo pala ang bato, hindi mo sa dapat pakuluan. Bato. Malambot na. Mga kapatid. So ano po ibig sabihin mga kapatid? Sabi ko muna natin yung konting joke. Sa ating po pagpapatuloy mga kapatid, sino po ang pundasyon natin? Ito pa, bibigyan ko po kayo ng halimbawa kung bakit hindi po makapagpatuloy-tuloy sa paglilingkod ng tao. Kasi ito po yung kanyang mga pundasyon. Sige, sister. Ito po yung kanyang mga pundasyon. Una, pera. Hanggat nararamdaman mong kulang ka, minsan ng tao hindi makapagsimba. Minsan, tara simba tayo, hindi naman mapagkakapirahan yan. Oo, may ganun po mga kapatid. Hindi yan mapagkakapirahan, pero pag mapagkakapirahan, umaatin po ang tao. Ito po ang isang malaking patunay. Naniniwala po ba kayo na ang tao, buong tao sa Pilipinas, ay matututunan magsimba kapag may involved na pera? Matututunan ng tao po yan. Lalo na, kada attend mo, 1,000. Aba, mga kapatid, kahit yata masakit ang ngipin mo, maglalakad ka. Bakit? Nakikita mo yung halaga ng 1,000 at yung epekto ng 1,000 sa buhay mo. Kung ang lahat ng tao, bibigyan ng 1,000 kada simba, aba, kahit na Bible study, prayer meeting, baka sabihin mo, bukas pa tayo ng live group. Bakit? May perang involved Yan. Pero kapag wala kang ipakikinabang, doon po lalabas ang tunay na pananampalataya. Kapag wala kang pera, doon makikita kung ikaw po ay magpapatuloy sa Panginoon. Sumunod po, mga kapatid, trabaho. Nung wala kang trabaho, ang sigasig mo. Nung nagkaroon ka ng trabaho, base sa hiningi mo sa Panginoon, nakalimot ka. Ang katwiran mo naman, lagi kang pagod. Lagi ka rin tulog. Dahil sa trabaho, hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon. Imbis na, kaya ka binigyan ng trabaho ng Diyos para maglingkod ka sa Kanya. Amen. Lalo kang maglingkod. Come on, preach. Ang nangyayari mga kapatid, kinalimutan mo ang Diyos. Tapos ang nangyayari, kung hindi mo pa birthday, di ka magsisimba. May mga tao na, tara, simba tayo. Anong meron? Ba't ka magsisimba? Birthday ko ngayon buti na lang nagkaka-birthday ka pa. Paano kung wala kang birthday? Hindi ka magsisimba. Di ba? Ganun po ang tao, mga kapatid. Sumunod po. Kaya hindi makapaglingkod sa Diyos dahil sa mahal sa buhay. Sa paanong paraan? Brother, pasensya ka na. Ito kasing nililigawan ko ay devoted kasi sa kanyang religion. Maghihiwalay kami. Pagka ako ay nagsimba, sabi niya kasi pagka nagsimba pa daw po, nagsimba pa ako dyan sa atin, maghihiwalay kami. Ayoko siyang mawala sa akin. So ano po nangyayari mga kapatid? Ang pundasyon ng kanyang buhay
ay ang kanyang minamahal. Amen. O kung minsan ang kanyang nanay at tatay. Di ba? O minsan hindi makapagsimba dahil mas mahal niya ang tao. Pag sinabing tao, lahat na yun ha, karelasyon mo, girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, no? Nanay at tatay mo, lolo, lola mo. Pag yan po pala ay masyado mong minahal at ramdam ng Diyos na mas mahal mo siya kaysa sa Kanya. Sabi ng Biblia, ang Diyos po ay siloso. Amen. Huwag kang magtaka kung isang araw siya ay mawala. Huwag mo nang antahin mawala pa ang iyong mahal. Bago mo sabihin, buti ka pa, hindi mo ko iniwan. Diba, may mga ganitong tao eh. Nung iniwan siya, Agoy. di ba? Nung iniwan niya ako, nabuksan ang isip ko eh. Ibig sabihin, sarado isip mo? Nung hindi ka pa niya iniiwan? Diba? Doon mo lang ma-realize, tapos titingala ka, ating gabi umuulan, bilog ang buwan. Buti ka pa, Panginoon, hindi mo ko iniwan. Tunay ka talaga. Pag-ibig ko itulay. Baka pati kapre sabihin, uwi. Ha? Mga kapatid, minsan ganun tayo eh. Pero minsan inaalaw ng Diyos masawi ka eh. Para maisip mo na ang Panginoon, di ba? Hindi ka iniwan. Ay, lahat ng mahal mo sa buhay, iiwan ka niyan. Yung mga nagsasabi, hindi kita iiwan, ipagpapalit kong buhay ko. Hindi yan totoo. Mga kapatid, pag namatayan, hindi ka naman sasamahan yan eh. Pag namatay na yan, hindi yan pwede mag-request, Panginoon, nangako ko, ibalik mo ako. Hindi ganun, mga kapatid. Iiwan ka, kahit ang anino mo. Amen. Buhay ka pa, ang anino mo, kayang iwanan. Lalo na pag madilim na ang lahat. Tama, mga kapatid. Even your shadow can leave you. Pag madilim na ang lahat. Tama, mga kapatid. Kapag madilim... Pag maliwanag ang lahat, kasama mo siya, yan ang best friend mo eh. Pero pag madilim na ang lahat, hindi ka na sasama. Kaya wala po talagang nananatili dito sa lupa. Kahit ang anino mo, nawawala eh. Ha? Tuloy po tayo mga kapatid. Sumunod po. Kayamanan. Dito ka lang, wala ka pang pera eh. Wala ka lang Diyos. Hindi ka ba nakakalating wala ka na. Ha? Tama po ba? Wala ka pa nga ng pera dito eh. Wala ka ng Diyos eh. Lalo pa kaya wag ka magsasabi, Panginoon, pag ako yumaman, tutulong ako sa gawain mo. Hindi totoo yun. Kasi, ngayon pa nga lang nawala ka, hindi ka makatulong eh. Diba? Lalo na yung pag nag-aambagan, tres na lang, kahit may 5 siya. Patay malis siya. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi po yan rason sa Diyos na pag ako yumaman, Panginoon, bibili talaga ako ng mga bagay para sa iyo. Hindi mga kapatid, mag-ambag pa lang hindi ka maasahan eh. Yayaman ka pa kaya mga kapatid. So, ano pong pinupunto mga kapatid? Kung hindi ka pa nga mayaman, hindi ka makapaglingkod sa Diyos eh. Lalo pa kaya pag yumaman ka na. Kaya nga sabi ng Biblia, napakahirap sa isang taong mayaman ang makapasok sa langit. Totoo po yan. Sumunod po mga kapatid. Kaibigan, barkada. Diba? Saan kayo nakakita niya? Ano, papabaptize ko ba? Ikaw, walang ibig kang dalawa? Ay, hindi rin po. Bakit? Nakadepende sa kaibigan. Amen. Oh, meron naman. Sisimba ka ba? Hindi po ako makakasimba. Wala po akong kasama. Kapatid, ganyan po ang tao. Hindi makapagsimba, hindi makapaglingkod. Pag wala ang kaibigan, wala ang barkada. Totoo po yan. Sumunod po. Aliw ng mundo. Pag sinabing aliw ng mundo, yung mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo. Amen. Yung mga mall, yung mga kung saan mga galaan, yung mga K-pop, party, mga inuman, mga baile. Diba? Aliw ng mundo yan. Di ba yung super yoyo? Aliw ng mundo yun eh.
Yung super yoyo, hindi ako nakasimba dahil sa super yoyo. Kasi hindi nakakalam, marami nila sa tamang panahon. Sumunod mga kapatid. O si Jesus. Kasi pag si Jesus ang iyong pundasyon talaga, si Jesus talaga ang talagang dedicated ka sa Kanya, kahit wala kang pera, mga kapatid, maglilingkod ka. Yes, amen. Tapos nung nagkapera ka, lalo ka pang naglingkod sa Diyos. Amen. Kasi nung wala kang pera, naglingkod ka eh. Nung nagkaroon ka ng pera, lalo kang naglingkod sa Diyos. Nung wala kang trabaho, naglilingkod ka. Nung binigyan ka ng trabaho, lalo kang naglingkod sa Diyos. Ganun dapat ang mindset eh. Amen. No? Yung mahal sa buhay mo. Nung naglingkod ka sa Diyos, dati sinasamahan mo sila. Ngayon, sinasama mo na sila para sa Diyos. No? Yun po mga kapatid. Sumunod po, things to remember. Kahit saan ka sa dalawa, susubukin ka pa rin. Susubukin pa rin po tayo ng tadhana. Kasi sabi sa Biblia, may dalawang taong nagtayo, isang matalino at isang mangmang. Yung mangmang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Umulan, nagkaroon ng bagyo, sabihin na natin, gumuho. Yung isa matalino, nagtayo ng bahay sa batuan, umulan, hindi gumuho. Ito po yung pagpapakita ng dalawang buhay sa ibabaw ng lupa. Buhay na walang Panginoon at buhay na mayroong Panginoon. Parehas sinusubok. Kaya huwag kang magsasabi na, bakit kung kailan ako naglingkod sa Diyos, lalong matibay ang pagsubok, lalong mabigat? Hindi totoo mga kapatid. Tapos sasabihin mo, pag lumayo ka, o wala pagsubok, hindi po. Nasa Panginoon ka o wala, susubukin ka. Right, amen. At ang pagkakaiba lang ng isang taong naglilingkod sa Diyos na ang kanyang pundasyon ay ang Panginoon, pag dumating ang mga unos ng buhay, mananatiling nakatayo. Pero yung walang Panginoon sa kanyang buhay, kung minsan, pag dumating po ang unos ng kanyang buhay, minsan naglalaslas. Amen. Mahina pundasyon eh. Nagbibigti. Tinatakasan ng utang. Bakit? Mahina ang pundasyon. Noon naman natin mga kapatid. Sumunod po mga kapatid. Lingkod ka man ng Diyos o hindi, may bagyo sa atin na darating upang tayo ay subukin. Susubukin po tayo. Kaya yung mga kapatiran natin na hanggang kailan ka maglilingkod, hindi alam ang sagot. Sabi ng kaibigan. Ano sagot? Hanggang liig? Ang punto pala, hanggang kamatayan. Si Messias, hanggang liig. Ay, nako. Pag kayo po ay nabulaga, no, di ba nananampalataya kayo, tapos bigla kayong tinanong ng isang estranghero, sabi, ikaw, mahal mo ba talaga ang Diyos? Opo. Hanggang kailangan maglilingkod. Kapag sa oras na ito, hindi mo alam ang sagot, maaaring ang pundasyon mo hindi si Kristo. Kasi kapag ka ang pundasyon mo si Kristo, alam mo dapat ang sagot mo. Mabuhay man ako o hanggang kamatayan, maglilingkod ako sa Diyos. Kasi hindi na po ito usapan ng buhay at kamatayan, usapan ito ng pananampalataya mo kay Kristo. Kaya yung mga unang lingkod ng Diyos, hindi po sila tinanong kung hanggang kailan sila maglilingkod eh. Pinakita nila sa gawa. Yung iba, pinugutan ng ulo. Hanggang kamatayan. Hindi po nila iniwan ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Huwag niyo pong iniwan. Minsan, pag nakikinig tayo, iniiwan natin ang Panginoon eh. Tutulog tayo eh. Diba? Huwag po natin iiwan mga kapatid ang ating pananampalataya. Okay. Ngayon, ito po ang tanong. Handa ka na bang subukin ng bagyo at unos sa buhay mo? Mga kapatid, tingnan niyo po. Tatanungin po kayo ng honest question. Handa na po ba kayong bagyuhin? Ulitin ko po, kayo po, sa mga mananampalataya dito na bautismuhan. Tanungin nyo yung sarili, handa na po ba kayong bagyuhin?
Handa na po kayo? Amen. Oh, Brother Emma, handa ka ng bagyuin? Amen. Bakit? Kasi mas lalo ako papatibayin ng Panginoon sa mga bagyong darating sa akin. Amen. Dapat handa ka ng bagyuin. Hindi ka lang natimpla ng kape, hindi ka na maglilingkod. Alam niyo mga kapatid, dapat handa kayo palagi. Darating ang panahon na hindi po natin inaasahan. Ito po ang minsan hindi po na pag-uusapan talaga sa loob ng simbahan. Ito yung bagay na hindi na pag-uusapan sa simbahan. Alam niyo po, hindi po lahat everybody is happy. Pag nandito ka sa simbahan, masaya tayo. Masaya. Ito ang simbahan ng Diyos. Masaya talaga. Masaya talaga kung sasaya lang. Pero dumadating talaga ang panahon, minsan may tampuan, mayroong mga samaan ng loob. Pero hindi po dapat natin ginagamit ang tampuhan at samaan ng loob para huwag nang maglingkod sa Diyos. Kasi isa pong uri ng bagyo yan eh. Kaya pag ikaw po ay sumuko sa paglilingkod sa Diyos dahil lang masama ang iyong loob, sino ba talaga ang pundasyon mo? Baka ikaw ay nakatayo sa putikan, kaya lumulubog ka. Naunawaan po natin mga kapatid. Handa na po ba tayo mga kapatid? Amen. Ang ating mga kapatiran na mga apostol ay habang sumusunod po sila sa ating Panginoong Hesus, sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus, may mga bagay talaga na hindi po maiiwasan. Hanggat nasa lupa ka, anak ka ng Diyos o hindi, dadaanan mo yun. Kahit nga ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, nagkatawang tao, dinadanasan niya at dinadaanan niya rin ang dinadaanan ng tao. At hindi po siya exempted sa mga natural na mga calamity. Ano po ibig ko sabihin mga kapatid? Hindi porket kasama nila ang Panginoon, hindi na sila dadanas ng bagyo. Hindi porket kasama nila ang Panginoon mga kapatid, hindi na sila magugutom. Okay? Tinuruan sila ng ating Panginoon na manampalataya sa Diyos. Subalit, ano pong nangyari mga kapatid? Habang sila po ay nasa bangka at sila po ay papunta na po sa lugar ng ating Panginoong Hesus, nakita nila naglalakad si Jesus mula sa malayo. Ano pong sabi ng mga alagad? Multo. So pagpapakita mga kapatid, na kahit way back 2,000 years ago, may mga paniniwala na talagang multo-multo. Subalit, ang Panginoong Hesus, inireveal niya ang kanyang sarili, mga kapatid, at tinawag si Pedro. Sabi ni Pedro, kung kayo po yan, Panginoon, wala na po kasi dun eh. May mga bawas at may mga dagdag po yung mga napapanood, kaya maigi may alam kayo sa Biblia. Kasi mamaya, bumabase lang kayo sa napapanood ninyo, tapos nag-preach kayo, ilalabas, bula ang mga ngaral kayo. Okay? Ano po ang sabi? Kung kayo po yan, Panginoon, hayaan ninyo akong pumarihan sa inyo. Sabi ni Jesus, halika. Okay? Naglakad si Jesus sa ibabaw. Naglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. At ang sabi ng Biblia, nang makita niya ang nangyayari sa paligid, ang hangin, ang alon, sabihin na natin, ang unos. Ano po ang nangyari? Lumubog po siya. At ang sabi, nalunod. Lumubog siya. Ano po ang nagpalubog sa kanya? Takot. Alinlangan. Nakalakad ka na sa tubig, pero dahil hindi ka nakafocus sa Diyos, tinignan mo yung nasa paligid mo, at yung ginagawa ng nasa paligid mo, yung kayang gawin na nasa paligid mo, inintindi mo, nag-create ng takot sa'yo, lumubog ka. Ano po itong nagpapakita? Ano po ang pinakikita nito sa atin mga kapatid? Nung tayo po ay mga bago pa sa paglilingkod sa Panginoon, wala tayong ibang nakikita kundi Panginoon. Lalo na sa mga bagong baptize, minsan kayong naging bagong baptize, ang init-init ninyo, puro Panginoon ang naging nasa isip ninyo. Paging Panginoon, pagdadalo ng gawain, dadalo ng mga Bible study, dadalo sa kung ano-anong outreach, napakainit mo kasi ang Diyos pa ang nakikita mo. Pero along the way ng paglakad mo papalapit sa Panginoong Hesus, tumingin ka sa mga bagay na nasa paligid mo.
At yun ang nag-create kung bakit ka lumulubog. Ngayon, sa mga kapatiran natin, may mga kapatid tayo na nangihina at talagang mahina sa pananampalataya. Alamin niyo kung bakit. Sa mga nakakaramdam ng kahinaan, na parang gusto nyo naman lumakas pero hindi nyo magawa, ang pinagmumulan po niyan, nakatingin kayo kasi hindi kay Kristo. Tinitignan ninyo ang problema. Maaring ang bagyo ng buhay mo ay problema. Maaring ang bagyo ng buhay mo, mga kapatid, ay pinansyal na pangangailangan. Maaring ang bagyo ng buhay mo ay ang pamilya mo. Nadi-discourage ka sa pamilya mo. Maaring ang bagyo ng buhay mo, mga kapatid, kapatid mo. Pero huwag mong tignan. Gaya ng ginawa ni Jesus kay Apostol Pedro, halika. Lahat po tayo pinalalapit ng Panginoong Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatang lupa sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At tandaan ninyo, kapag kayo ilalapit sa Panginoon, may bagyo talaga sa paligid nyo. May distraction talaga. Habang lumalapit ka sa Panginoon, may distraction talaga. Pero ito ang tip, napanood na natin. Huwag natin tularan ang kamalian na nagawa ni Pedro. Dahil tinignan niya po ang distraction. Tumingin kayo sa Diyos. Ito mga kapatid, hindi naman nakasulat sa Biblia, pero pag-isipan ninyo. Ano kaya at paano kaya maisusulat ang history na yon? Kung nakalakad sana si Apostol Pedro at nakalapit kay Jesus. Sa tingin ninyo may mababagong history? Meron. Hindi natin alam kung ano ang gagawin dapat ng Panginoon kung nakalapit siya. Kasi tandaan niyo po mga kapatid hindi po magpapalapit ang Panginoon na walang dahilan. Kasi nagtanong siya kung kayo po yan. Hayaan niyo akong pumariyan. Inalaw siya ng Panginoon, halika. Tingin niyo po ba? Kung nakalapit si Apostol Pedro, mag-akbayan lang sila, tapos pupunta sila sa daong o sa kanilang bangka. Hindi yun ang nakikita ko mga kapatid Although hindi nakasulat at wala tayong kapasidad para malaman kung ano susunod na pangyayari. Pero naniniwala po ako, hindi po tumatawag ang Panginoon ng walang dahilan. Amen. At kung ano man yung dahilan na yun, yun ang na-miss ni Apostol Pablo, ni Apostol Peter. Sayang. At sayang din sa atin. Dahil hindi na natin nalaman kung anong susunod na kwento kung nakalapit nga siya. Ngayon mga kapatid, ito pong iiwan ko sa inyo bago tayo magtapos. Gusto niyo po bang maging katulad sa nangyari ni Apostol Pedro? Na hindi siya nakalapit at hindi po nangyari at susunod na mangyayari. Sa atin mga kapatid, may chance po tayo. Amen. Pag lumapit ka sa Diyos, sigurado may tiyak na mangyayari. Amen. Sa mga hindi pa tumatanggap ng banal na Espiritu, lumapit ka kay Kristo, may tiyak na mangyayari mga kapatid. Hindi pwedeng hindi ka tatanggap, lalo na kung tama ang bawat hakbang mo. Pagka nagkamali ka ng hakbang, nagkamali ka dahil may tinignan kang disaster. Naunawaan natin. Let us all stand mga kapatid. Ito po ay napakasimpleng mensahe lamang po sa atin. Ano po ang pinararating na mensahe sa atin ng Panginoon? Tumayo po tayo sa ating pananampalataya. Tumayo po tayo sa paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus. Pag sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, mga kapatid, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang magduda, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan. Sino po ang napapagal at nabibigatan, mga kapatid? Lahat po tayo. Pagod na po tayo. Pag sinabing napapagal, pagod na. Lahat po tayo, mga kapatid. Kahit ako. Pagod na po tayo. Kakatrabaho, napupuyat, napapagod. Nakakapagod po ang buhay na ito, mga kapatid.
Nakakabigat po ng damdamin at may mga kabigatan po tayo, hindi man po pare-parehas, pero may mga bigat po tayong daladala. Kaya iniimbitahan tayo ng Diyos. Habang nakatayo tayo sa ating pananampalataya kay Jesus, lumapit tayo sa Kanya. Tayong napapagal at nabibigat ang lupa sa ating pasanin. At ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, let us talk to God. Lord, help me. I just want to have rest. Gusto kong magpahinga at maranasan kung ano ang pahinga na tinutukoy mo. Yes. Mga kapatid, come to the Lord. At ang assurance, He will give you rest. Yes. Hindi kanya palalapitin na walang dahilan at hindi kanya palalapitin para paasahin, kundi iparanas sa inyo kung ano ba talaga ang pahinga. Dahil ang pahinga sa lupang ito natatapos. Ang tulog natatapos. Pero yung pahingang sa Diyos, mga kapatid, yun po ang kailangan natin sa oras dito. At yun din po, mga kapatid, ang ipinananawagan sa atin ngayon ng salita ng Panginoon. Kunin natin ang slot. Find rest. Hanapin natin ang kapahingahan sa ating Panginoon sa oras na ito. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon at akin na po tinatawagan ang tagapanguna na gawain.